Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salo-salo mula sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito sa Kawikaan, chapter 20, verse 24, si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang inyong lakbayin. Kung maalala po natin, hindi po ba yung talinghaga, yung tungkol sa isang mayamang lalaki na umani ng sagana sa kanyang bukirin. Hindi po ba nung siya ay nakaani ng marami, ang sinabi niya sa kanyang sarili, ano na lang ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Hindi po ba ganun ang kanyang sabi niya? Kaya ang naisip niya, ipapagiba niya ang kanyang kamalig at magpapatayo siya ng mas malaki at doon niya ilalagay ang kanyang mga ari-arian. At ang sabi niya, pagkatapos doon, ang sasabihin niya sa kanyang sarili, marami ka nang naipon, kaya sa mahabang panahon, ang gagawin mo na lamang ay magpapahinga, kumain, uminom, at magpakasaya. Hindi po ba? Yung plinano na niya, yung mga pangyayari o mangyayari sa kanyang buhay. Hindi po ba? At ngunit ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabi ring ito, babawian ka na ng buhay. Hindi po ba tunay nga po na ang dami nating mga plano, magagandang plano sa ating mga buhay, ngunit tunay nga po na ang Panginoon lamang ang nagtatakda ng lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Tunay nga po na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng mga aspeto ng ating mga buhay. Kaya tunay nga po ng sabi niya dito sa salita ng Panginoon na ating binasa dito po sa Kawikaan na ang Panginoon lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang inyong lakbayin. Ano man sana yung mga achievement o ano man yung mga success na naranasan natin o natanggap natin, huwag nating ipagmalaki. Bagkus matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon dahil sa Kanya nanggaling ang lahat ng mga ito. Ang sabi pa niya dito sa Kawikaan, chapter 27, verse 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Dito sa verse 2, kung babasahin po natin, hayaan mong ang iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangkoy, huwag mong buhatin. Di po ba? Huwag magmamalaki, huwag magmamataas sa harapan ng ating Panginoon. Anuman ang narating o anuman ang mga naabot ng bawat isa, matuto sana tayong nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at huwag nating ipagmamayabang kung anuman ang mga karangyaan o kung ano man yung mga bagay-bagay na ano man yung mga katagumpayan na natanggap natin, promotion man iyan o kaya naman anumang mga achievement na iyan, ipagpasalamat. Unang-una sana natin gawin ay ipagpasalamat natin ang lahat ng iyon sa ating Panginoon. Di po ba? Dahil kung titignan natin doon sa nangyari, doon sa mayamang lalaki, di po ba? Dahil sa tingin niya, ang dami-dami na niyang mga ari-arian, ang dami-dami na niyang kayamanan, inisip niya, puro pansarili na lang niyang kapakanan, at ang sabi niya, hindi po ba, ang gagawin ko na lamang ay magpapahinga, iinom, kakain, magpapakasaya. Hindi po ba parang ipinagmayabang na niya kung ano yung mga bagay na nasa kanya. Kaya paalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na alalahanin natin ang Panginoon, ang siyang nagbibigay ng katagumpayan, siyang nagbibigay ng kasaganaan. Ang una sana nating gawin ay magpasalamat sa lahat ng mga nararanasan natin at huwag nating ipagmayabang,
Huwag nating ipagmataas kung ano ang mga bagay-bagay na natanggap o narating natin. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang mas lalong magbigay ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya napaalalahanan po sana ang bawat isa sa atin mula sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na siyang aming napakinggan sa hapon na ito. Naway naging paalala na naman po sa bawat isa sa amin na sa kung anuman ang mga achievement, anuman ang mga success na natanggap po namin. Maraming salamat po, Panginoon. At turuan mo po ang puso, ang buhay ng bawat isa na nauuna kang pasalamatan sa lahat ng mga natatanggap po namin, Panginoon. Mga pagpapala man iyan, mga karangalan man iyan, Panginoon, mga achievement man iyan, mga promotion. We thank you so much, dear Lord God. At linisin mo po ang aming mga puso at kung nakikita mo man na may pagmamataas, may kayabangan, patawarin mo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.